Hi guys! Carlos ulit si Ingrid Luna. Magchikahan tayo guys. Teka, ipapwesto ko na yung cellphone ko para makabuldo ako. Ayan. Ayan ko nahulog. Okay. Hala. Yan, kita ba? So yan. Ito ang ginagawa ko guys. 3 times a week kasi ako nag-car wash. Pero yung deep car wash ko talaga is every Sunday. Yung tinatawag kong deep is yung inside and outside ng car is talagang nililinis ko. Pati carpet ng car, hindi pag-vacuum. Pero, ano na, Tuesday and Thursday, yan, labas lang ng sasakyan, nililinis na yan. So, madali lang naman yung trabaho guys. Kasi sanay na ako. Kaya gamay na gamay ko na rin yung trabaho ko. Yung ginagawa ko. Kaya nag-i-enjoy din ako. Siyempre kailangan ko mag-enjoy dahil ito yung source of income ko. Alam naman natin na napakahalaga ng trabaho guys. Diba? So, yan. Kung ano, isa kang FW na relate much ka sa ginagawa ko. Naanod pala yung ulam. Kung nagka-carwash ka din. Kasi dito guys, hindi lahat ng lahat ng FW is may carwash sila. Pero in Raylo na talaga ako is part talaga ng contract ko ang car wash. Actually, ang nakalagay nga sa contract ko is daily car wash. Pero nung pinatagalan, nung 4 years na ako sa amo ko, yan, hindi na ako pinag-daily car wash ni amo. Na lang, 3 times a week na lang. But before, nung first and second contract ko, is talagang daily car wash ako. Pero ang sabi din nila kasi, pag daily car wash daw, yung paint daw kasi ng car is masisira. Kaya parang hindi rin ina-advise na araw-araw i-car wash. Kasi yung pintura ng sasakyan parang pupupas. Ewan ko. Sabi-sabi lang. So, yun guys. Nainit. Ito ang aking buhay. Pero alam nyo guys, mas gusto ko talagang magtrabaho. Kasi unang-una, aminin natin hindi pag meron tayong mga amo or na may trabaho tayo. Like me as of W. Kahit sino naman, di ba, yung nangangamuhan. Kaya proud ako as a helper. At hindi ko kinakaya yung trabaho ko. Kasi alam mo kung anong advantage namin ng mga helper. Dahil free kami sa pagkain. Free accommodation. Free sa lahat. Hindi kami magbabayad ng bahay. Hindi kami magbabayad ng tubig. Hindi kami kuryente. Free. Pati pagkain. Diba? Unlike sa mga professional na may trabaho talaga. Yan. Professional nga sila pero lahat din naman ng gastusin shoulder nila. Tapos may mga kaltas pa yan sila. Kami buo. Buo talaga yung sahod. Pero sad to say
Karamihan sa mga OFW, isa na ako dyan. Walang ipon, baon sa utang. Alam mo kung bakit? Ano ang problema? Maling pamamalakad. Maling habit. Kasi naging more of spending. Not for myself. In reality, kumbaga, yan, kasi mas lalong bumigat yung pasanin sa buhay. Lalo naging demanding, kumbaga. Ay, nako. Pero dati, kahit mura lang ang sahod, or mababa lang yung sinasahod mo, napagkakasya naman. Hindi ko maintindihan. Or talaga may mali lang talaga din siguro sa akin. Tsaka sa karamihang ng mga kapwa OFW ko. Na kung bakit sila nababaon sa mga utang. Kasi sa maling maling habit ba yung parang tulo bigay sa pamilya. O ano-anong binibili. Na hindi na naisip yung dapat mag-spend. Lagi itong sinasabi din ng best friend ko, si Maria Tisa, yung nasa Pinas na. Tsaka yung iba kong friend din na dapat kung ano lang yung kaya, kung ano lang yung ng sahod, yun lang dapat, doon lang magbibigay sa gagastos. Hindi yung maggagastos ka, tapos lagpas pa. yung spend mo is more than pa sa sasahurin mo. Kaya ang nagiging siste, yun na nga, nababaon talaga. Ay nako. Alam nyo guys, itong kontrato ko talaga guys, masasabi kong wala talaga. Ay, hirap talaga ako. Kasi, yun nga, namali ako sa Ay nako, sana huwag niyo akong gagayahin guys, kasi stress talaga. Pag mali yung pagbabudget ba, pag nagkamali ka talaga dahil dapat talaga kung magkano lang yung sasaodin mo, doon ka lang din magbe-base sa spend mo, sa gastusin mo. Kung hindi ay nako, trouble ka talaga guys. Yan ang nangyari sa akin. Kaya kayo guys, yung sa mga kapwa ko OFW, hanggat maaari, iwas na lang talaga. May nasagi ako na Anyway guys, thank you so much for watching. Follow for more.